Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan po nila. Amen. Yan, thank you Lord. Yan, maraming salamat sa Panginoon at narito tayo. Ihanda po natin yung ating mga sarili. Sumandali po tayong pumikit. Prepare po natin yung ating mga sarili. And we pray. Hallelujah, hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin Panginoon. Maghari ka Panginoon sa bawat isa sa aming church. Lahat ng nilikha Panginoon, pinupuri ka namin Panginoon. Pinapasalamatan, narito kami lahat Panginoon. Maraming po salamat. At lahat-lahat ay tulungan mo po kami, Panginoon, na mai-prepare po yung aming mga sarili. Hinihiling po na yung Panginoon na patawarin niyo po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami sa iyong banal na harapan. Nagpapalinis. Patawarin niyo po kami at gawin niyo po kami karapat-dapat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Awit 100. Ayan po. Mga Awit chapter 100. Basahin po natin yung isang buong chapter. Hanggang verse 5 lang siya. Basahin po natin at namnamin. Sabi sa Awit chapter 100, ang title niya is Awit na Pagpupuri. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo ay Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Purihin ang Panginoon. Yan po. Ihanda natin yung ating mga puso natin sa ating pagpupuri. Sabi nga po, umawit tayo ng may kagalakan. Dapat magkaroon tayo ng puso na nagdiriwang, umaawit, nagpupuri. Yan, purihin natin ang Panginoon kasi siya ay karapat-dapat sa ating pagpupuri. Sa kanyang kabutihan, laging tapat pag-ibig niya hanggang tapat laging kailanman. Amen. Thank you, Lord. Sige po, sama-sama po tayong tumayo. Naanayang po lahat na tumayo. Then sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah. Lord, hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabanalan, Panginoon. Yes, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na awitan ka namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng anuman yung aming mga nararanasan ngayon, anuman yung aming mga sitwasyon. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na may pupuri, Panginoon, pasasalamat, pagsamba, at lahat-lahat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito at kasama ng lahat ng mga churches sa buong mundo, Panginoon. Sama-sama kami na aawit sa iyo at magpupuri, Panginoon, at tanging itataas lamang, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. Aming Panginoong Jesus, salamat po sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Kaya nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, Panginoon, at nagpapalinis, Panginoon.
i-apply mo po, Panginoon, yung banal na dugo ng aming Panginoong Yesus sa bawat puso namin, bawat isa sa amin, Panginoon. At hayaan, Panginoon, na ang aming pag-aawit, Panginoon, ay pagpupuri ng pagsamba, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo. At lahat-lahat, Panginoon, ang gagawin namin ay para sa iyo lang, Panginoon. Ang iyong mga mensahe, Panginoon, gagamitin mo po yung aming pastor, ay i-bless mo po lahat, Panginoon. Taliman mo po kami lahat, Panginoon, ang pagpalain, Panginoon. Sama-sama kami aawit, dinidid kami, Panginoon, ng worship, the WLT, Panginoon. At tataas namin ang aming boses, ang aming puso, ang aming mga kamay. Para lamang sa iyo, pinupuri ka namin, Panginoon, pinatagkita, pinapasalamatan. Lahat-lahat ay tanging sa iyo, Panginoon. Kami ay sa iyo. Salamat po, Lord. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Ating joy, sabi nga kagalakan. Yan, sa ating pag-awit sa oras na ito, di ko pa. Ayan. Yan, pwede yung palakpakan natin ulit si Lord ng napakalakas. Thank you, Lord. Ayan, pwede bang patingin natin yung mga katabi natin na, and happy Sunday. Pwede bang sabihin natin salamat dahil nandito ka. Yan, salamat dahil nagpapatuloy ka. Salamat kasi katabi na naman kita. Salamat kasi ginagamit ka ng Diyos. Yan. Salamat sa pagngiti mo, nakakagaan mo umaga. Thank you sa'yo. Yan. So, pwede masabi sa ating katabi. Thank you sa inyo. Salamat. Dahil nakikita or na yung Diyos ay nasa buhay mo na. Yan. Amen. Amen. Yan. So, di mo pasalamatan naman natin ngayon ng ating Panginoon. Salamat po sa yun. Salamat, Lord, kasi sa mga blessing mo, sa mga nagdaang yan, kahit pangiti-ngiti lang ako ngayon, pangiti-ngiti yung iba dyan, siguro iba stress na sa work, yung iba lumboy na sa academics, yung iba may iniindaming pinoproblema, pero salamat sa Lord dahil andito ka. Yan, naglaan ka ng oras para yun, makinig, with hope pa din, naniniwala na problema lang yan, lilipas din yan. At ngayon, mag-aawit tayo, full of joy, and pinigyan na natin na mapapagtagumpayan. We thank the Lord. Pwede ba sabihin natin, thank you, Lord? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan. Yan. Pero, yan, sama-sama tayo umawit. Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Let's go! Lapak natin ang mga kain. Thank God, Jesus, you're doing the praise and Lord. One day it's over night. Once the place, once king a place so high. This very soul, it's back of bones, it's back of bones. I try with all my mind, I try with all my mind. But I just couldn't with the fire. I'm slowly drifting. I'm vagabond, I'm a vagabond. Just when and just when I went out, I met a man, Jesus, and I didn't know. And he told me that I was good.
niya. Pero ito yung pinaka-paborito na kanta. Sobrang reflecting bawat lyrics niya. Thank you, Lord. Yung verses 70, pinapaalala mo na yung God. Na-internas na. Hindi na natin kailangan bumalik sa nakaraan o sa pinanggalingan namin. Ngayon, forward lang ang forward. Thank you, Lord. Patingan tayo natin. Pick me up, oh Jesus. Pick me up. You turn me around. He placed my feet on solid ground. I take the master. I thank the Savior. Because He healed my heart. Changed my name. Forever free. I am not saved. I thank the master. I thank the Savior. Because He healed. He turned me around. He placed my feet on the solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Pwede mo palang panganasin si Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa naman. Para reminders namin, Panginoon. Thank you, Lord, for the grace. Thank you, Lord, for the love. Marami kayong kayang pagpasalamat. Kahit mapasimple lang eh. Andito kami ngayon buhay. May another chance na naman para bumalik sa'yo kung naharaan man nadapa kami. Pero ngayon, sa umagang ito, salamat Lord dahil may chance na naman kami bumalik sa'yo. May chance na naman kami lumapit sa'yo. Mapurihan ka. Thank you Lord sa nagdaang may pinaalala mo Lord na buhay ka. Jesus is alive. And now, ganyan eh, kapag kabuhay niya, andun yung salvation. Huwag lang ni Lord na i-accept mo na lang. Accept mo. Ng buong kagalakan, ng buong puso. Let the grace flows upon your life. In Jesus. Thank you, Lord. Lord. Alam ko lahat tayo familiar sa kanta. Amazing Grace. For your mercy, Panginoon, the love, lahat, the peace. Salamat, Lord. Patuloy ka namin naawitan. Oh, Jesus. Come on, church, let's sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace. 'Twas grace that sought my heart to feel, and grace I feel precious deed that grace appeared. The I first believed Jesus, my Jesus, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy raised. Your lending love, amazing grace, the Lord has promised good so many, and
set free. Our God is a Savior, is ransomed and like a flood, Your mercy raised your landing love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, and the sun forbear to shine. And so, for He will know and be forevermore, will be forevermore, will be forevermore. You are forevermore, Jesus. You are forevermore. Yeah, praise the Lord. Ganun pala mga hands mo, Lord. Thank you, Lord, sa message, Panginoon. Pag-awit namin, Panginoon, salamat ka. Inawit namin ang pinumula sa mapulit magsamba sa pangalan mo, O Diyos. Salamat po. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Sarap umawit sa Panginoon. At gamit pala yung kantang yun, no? Yung Amazing Grace. Kung parang nag-ano sa akin yung ransom, we were ransom, parang di ba pag ransom, binayaran tayo ng Panginoon. Tapos, may ganun pala yung lyrics doon, yung parang mercy ni Lord, parang nag-flood, grabe, ganun ka, hindi kayang sumatin yung mercy, the unending love. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ayan. Asan na yung my birthday? Birthday kasi ni Brother Anthony. Amen. Amen. Ngayon po, dadako na po tayo sa pagpapasalamat. Sige po. Sino po gusto magpasalamat sa Panginoon? Magpapasalamat po kay Lord. Amen. Dami. Amen. Si Sister. Ay, naka-uniform sila. Si Brad. Wala ako sa opportunity na. Thank you sa Lord. Thank you din sa couple shirt namin na Party 47 namin. Una sa lahat, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na kasi kagabi talaga masama po yung pakiramdam ko. Tapos sabi ko, sabi ko, pupunta pa ako sa church. Pero si Lord talaga, gumagawa talaga ng kaparaanan para hindi tayo mawawala sa presensya niya. And glory to God, pinagpapasalamat ko po higit sa lahat yung another year po namin mag-asawa. So, yun po yung the best na pinagpapasalamat namin kasi kahapon. Sabi niya nga, wala mo lang tayong celebration. Sabi ko, no. Hindi naman kailangan yung celebration para marami ka regalo. Sabi niya, lagi yung sinasabi sa akin pag-uwi niya, bye. Man, sabi niya gano'n, wala mo lang ako mabili sa yung flower. Sabi ko kasi hindi na All Saints Day. Hindi na kasi All Souls Day, saka hindi na Valentine's Day, kaya madalang yung bulaklak. Pero hindi naman po yun ang importante sa lahat. Ang pinaka-importante sa lahat, katulad nga nung sinasabi ko sa kanya na sana yung pagsasama natin ay hindi lang yung may okasyon para maging masaya lang tayo. Yun lang yung wish ko at saka yung pinagpipray ko sa Panginoon na manatili lang sa aming dalawa yung respect, yung love, at higit sa lahat yung ngayon nga, yung unconditional love na sana hindi lang ngayong taon na to, may another year pa na punong-puno pa rin kami ng pagmamahalan. At yun po, sana po maging magandang ehemplo kami sa aming mga anak na may magkakaroon ng mga partners na hindi nila tingnan kung ano yung pagkukulang ng isa. Masigit na. Mas mahalin nila kung ano yung pagkukulang ng isa.
Kasi kung ang titingnan po natin ay yung pagkukulang, malamang po yung kung gaano kataas na yung tower na ng pundasyon ng isang relasyon ay babagsak. Pero kapag ang tinignan natin, katulad ng ginawa ni Lord na tinitingnan sa atin kung ano yung mga pagkakamali natin at mga pagkukulang natin sa Kanya, mas minamahal tayo ni Lord. Ganun din po sana sa bawat relasyon, kahit anong relation pa po yan. Kaibigan, pamilya, huwag nating mahalin kung ano lang yung maganda. Ang pinakahigit natin mahalin ay kung ano yung pinakapangit dun sa mga tao mahalaga sa buhay natin. Yun lang po, maraming salamat sa Panginoon kasi nandito kami ngayon sa church at nakikita ko talaga na ano. At saka, higit doon sa lahat, dinala ulit ng Panginoon yung anak namin dito sa loob ng church. Maraming salamat po. Good morning po sa Amen. Congratulations. Ayan. Ayun. Salamat sa Panginoon. More years. Amen. Kasama si Lord, siyempre. Purihin ang Panginoon. Sino pa po gusto magpasalamat sa Panginoon? Ayan. Sige po. Ako na lang. Pastor. Ayan. Nagpe-prepare din sila, Pastor. Ako, nagpapasalamat ako kay Lord. Ay, si Brother Boots. Brother Boots. Salamat kayo, Brother. Ayan. Salamat ako kay Lord. At yung prayer request ko nung Sunday, yung circle namin ng mga kalalakihan, okay na naman yung mga makina na Yan, salamat sa Panginoon. At binibigyan niya tayo ng comfort sa lahat ng yung minsan stress na, pero yung Word of God talaga yung nagbibigay sa atin ng nagiging maayos ang lahat. Hindi natin malaman kung paano ba. Unahin na natin lagi yung salita ng Diyos sa umaga at maraming nangyayari ng maganda talaga. Amen. Maraming magulo pero nagiging maganda siya sa dulo. Amen po. Sino pa po gusto magpasalamat sa Panginoon? Meron pa? Ay, kala si Jeto. Amen. Sige po, ihanda na po natin ang ating mga sarili. And let us welcome Pastor Redo sa mensahe ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa Panginoon. Thank you, Tito. Sa pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Good morning. Nais ko batiin kayo ng lahat ang umagaw sa atin po gawain ngayong umaga. And puri sa Panginoon, tayo po minsan pa ay nagkasama-sama, katipo to worship the Lord. Tayo po ay nasa bahay-samba ng ating Panginoong Diyos. Tuloy, amen po ba? Tayo po ay lumalakas. Tayo po ay na-encourage. Amen? Encourage. Amen? Ayan. Wala mo akong na-ignore po yung aking pronunciation. Ayan. Well, thank you, Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ako'y nagagalak. Nandito ako, kapatid. Parang hindi Puri sa Panginoon. Jesus is alive. Jesus is alive. Amen. Hallelujah. And forevermore. And we continue to celebrate. We are on our last day na ng April. Napakabilis po ng panahon, mga kapatid. And we were just so blessed from last Sunday, na we get to celebrate the resurrection of our Lord Jesus, that He is risen. We are encouraged, we are strengthened, that we are reminded that Jesus is alive. The empty tomb reminded us of God's victory. Amen. And we are reminded of the empty tomb na Jesus will return. Yung tradition po ng mga Jews before about sa fall po, sinare po sa atin ni Pastor. And as I continue to read, lahat ng accounts, Matthew, Mark, Luke, John, after ng resurrection, ako po ay namangha na sa lahat ng accounts ng Bible is there was doubt. There was doubt in the life of the disciples just right after the resurrection of our Lord Jesus. About doubt or pag-aalinlangan. Basahin po natin mabilis sa Matthew 28 verse 17. Ayan. Ayan. Matthew 28 verse 17. Nang makita nila si Jesus, ito po yung before ng Great Commission. Siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan.
Po, sa English translation, sa NIV, when they saw him, they worshiped him. They worshiped God. They worshiped Jesus. But some doubted. Nakared po kasi yung font ng kaya po parang invisible siya. But some of them doubted. Ha? Disciple ngayon ni Lord Jesus Like it's a crucial part. Po na Jesus is ascending. And some of these disciples were doubting. Nag-aalinlangan sa ating Panginoong Jesus. And papuri sa Panginoon, hindi po ito yung klase ng doubt na unbelief sa ating Panginoong Jesus. Kasi dinadoubt ko na po yung pagdadoubt nila na susundan po ba ako na. Nung nabasa ko ito, talaga bang nag-doubt sila? So I tried to read the word origin, the Greek word, it's distazo. It does not settle to unbelief or hindi paniniwala, kundi uncertainty or hesitation. Because some of them might have a hesitation to worship the Lord because some of them have denied Him. Some of them, they all scattered. Nung si Jesus ay pinagkakanulo sa krus, they may have all scattered and they may have been hesitated to worship Him. So, medyo dinout ko lang po itong doubt na ito po, no? And sa ating buhay, minsan, when we just receive the good news that Jesus is alive, amen? But sometimes we doubt. Sometimes, nag-aalin lang tayo pag dumaan tayo sa problema, dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay. Lord, buhay ko ba talaga? Lord, nandiyan ka ba talaga? Ang dali nating sabihin na thank you Lord kasi pinapalakas mo, andyan ka palagi. Ang daling pagsabi ng encouragement. Napag-usapan na namin ng mga cell group at one point na pag nandun ka na sa problema, parang ang cloudy, parang problema lang yung nakikita mo. No? Parang pag nandun ka sa point ng problema, parang hindi mo makita si Lord. Ang nakikita mo lang, yung problema. When it comes to a point in our life that we also doubted our Lord. As part of the introduction, why do we doubt? Po mga kapatid. Po, and pinamagalan po pala ang mensahe ngayong umaga. Life after resurrection, a doubt-free life. Po, gusto mo ba natin ma-free sa doubt po sa ating Panginoon? Amen? Sige po, basahin po natin ang salita ng Panginoong Diyos. Sa Luke chapter 24, verse 36 to 38. Nandiyan ko pong lahat. Na tayo po ay tumayo sa pagbasa. Right after Resurrection Sunday, no? Biglang bibigay tayo ni Pastor ng doubt. And I pray that this message would, or our Lord Jesus would free us from all the doubt na sa ating isipan, na sa ating puso, dahil ang ating Panginoong Diyos that we have doubt na po sa kaya niyang gawin. Luke chapter 24, verse 36 to 38, sabay-sabay po natin basahin. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsasabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Sabihin mo sa tabi mo, "Peace be with you." Sumaatin ang kapayapaan at earth. Sa verse 37, natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang kaharap nila. Sa verse 38, kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalin-langan?" Jesus appeared right before them. Bakit kayo nag-aalin? Perhaps it's a question we might want to ask ourselves as we pray. Go into the presence of our Lord. Lord Jesus, hallelujah. Maraming salamat po, Ama, sa iyong salita sa amin sa umagang ito. Muna sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa. Tunay po, Ama, na pagpapala na kami, Lord God, ay hinatid mo ng ligtas sa lugar na ito, sa iyong bahay, sambahan, na maranasan, Lord God, ang iyong presensya, makarinig, Lord God, ng iyong salita, Panginoon. We pray, O Father, Lord God, ng iyong malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang siyang mag-minister sa buhay ng bawat isa, Panginoon. I pray, O Father, Lord God, that open our spiritual eyes, our spiritual ears. Give us, Lord, wisdom, knowledge, and understanding sa aming pong pakikinig. At Lord, we pray, O Father, na ma-receive namin, Lord God, yung blessing ng iyong salita ngayong umaga. Maraming salamat po, Ama. Ikaw ay aming pupurihin, sasambahin sa aming pong worship service na ito. Ikaw ang siyang maitaas.
Ikaw ang mapapurihan sa lahat. Ito po aming dalangin sa aming pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Sino po ba dito yung laging nagdadoubt? Ako? Yung laging nagdadalawang isip? On a certain part of our life na talagang we can parang darating talaga sa phase as a Christian. Po, darating po talaga sa part ng life natin na tayo po ay magda-doubt. And why do we doubt? Or when do we doubt? Po, kailan po darating tayo sa part ng life natin na tayo po ay nagda-doubt? Number one, there are questions you can't answer. May mga tanong na hindi kayang sagutin. May mga tanong na nabasa ko naman ito sa Bible. Ito yung sabi sa Bible, pero hindi ko naiintindihan. Perhaps when you first time reading the Bible, dami nating tanong, dami nating question about it, dami nating doubt. Ito ba ito? Ano po? Relate to, ano ba yung sinasabi dito? We're forming doubt po sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Po. And me personally, lagi po sinasabi sa cell group na pag sila po ay may mga tanong, I say na hindi ko po masasagot ang lahat ng tanong. Po, wala po sa akin ang lahat ng sagot. Po. Sometimes, we doubt because hindi natin alam. Or say ang bawa, nasa bago tayong lugar, kakaliwa ba ako, kanan ba ako? Simply, we don't have enough knowledge, so we doubt. Problema po yan ni Sian. Ba't ang pogi ko? Bakit ang pogi? Ba't saksakan naman ang pogi? Hindi niya masagot yung problema ni Sian na to. Hindi niya masagot yung problema na to. So we don't have enough knowledge, so we doubt. Number two, there's some situation that seems unfair. Sometimes we doubt the Lord. Pag may mga bagay sa buhay natin that seems unfair. Bakit siya pogi? Ako cute lang. Parang unfair naman ng Lord. Sometimes I doubt na pag nagkaroon ako ng tigawat sa ilong or sa pisngi, nagkakaroon ako ng doubt na, Lord, cute pa rin ba ako? Hindi ko sarili, cute pa rin ba ako? Wala si Jen, pahinga. Hindi ko lang. Kasi siya lang naman yung nakakili sa akin cute. Lord, ba't yung bang nilagay na ganito? Sabi, nilagay ko kasi partida yan, kasi partida mo yun sa kanila. Wow, thank you Lord. Partida ba? Pero, sometimes it feels unfair when we see things, especially people from the outside, they doubt. Bakit ganito nangyayari sa mundo? Bakit may gera? Bakit may mga inosenteng batang nasasaktan? Bakit may tagutong? Bakit may mga nasa taas? Bakit yung mga masasama, masasarap ang buhay? May mga taong nasa laylayan. And sometimes unfair. Na Lord, pinagpipray ko to Lord, ba't di mo binibigay? Lord, bakit mo ito ginawa sa akin? There is this doubt. Mahal mo ba talaga ako Lord? Ba't di mo binibigay yung prayer request ko? Mabuti ko ba talaga? And bakit sila pinabless mo? There's this doubt forming when we see things that are unfair. Ang unfair Lord, bakit gano'n? There's doubt. Number 3, there are hurts that doesn't seem to heal. May mga sakit sa ating puso, sa ating nakaraan, that parang hindi gumagaling-galing. And I would say this sa mga nakaranas ng abuse. Kung nakaranas mo po kayo ng abuse sa JCC, on behalf, sorry po. And sometimes we saw this, look up to Christian leaders, mga nababalitaan din natin, na na-abuse sila ng kanilang mga Christian leader, mga pare, mga pastor, na nagkakaroon po sila ng doubt na, Lord, totoo ka ba? Yung mga tinitingala kong leaders, mga Kristiyano, ganito ginawa. Totoo ka ba talaga? And sa Western, there's this a lot of things na medyo nakakalungkot. Hindi ko na po may babanggit. But this forms doubt. Or sometimes in people,
Pag tayo ay nasaktan na ng ating kaibigan, ng ating asawa, ng ating minamahal sa buhay, sometimes nagkakaroon tayo ng doubt kung magtitiwala pa ba tayo. Sometimes nagkakaroon ba, ano pa rin ba ako, magiging mabait pa rin ba ako sa kanya, magiging okay pa rin ba yung palikitungo ko, kaya nasaktan na ako nito eh. Na ano yung relationship, nagkakaroon ng siwang or ng crack. And sometimes, minsan sa atin po mga magkakapatid, sa Christian community, we tend to be parang a safe place. Amen? We're a safe place. But sometimes, to si sister, yung shinare ko sa kanya, alam na ng sister. At sasabi, hindi, pag-pray lang natin. Narinig ko na yan. Ayaw po natin yan, Ayaw po natin yan. Sometimes, in the church community, we feel betrayed. Akala pa na natin, love is patient, love is kind. Dapat ganun sila, pero bakit ganun? There's doubt. And lastly, there are moments when you see yourself failing again. There's a doubt or pag-aalinlangan sa ating isip, sa ating puso, pag nakikita natin na baka pumalpak na naman ako, baka mag-fail na naman ako. Ayaw ko na gawin. Ayaw ko nang subukan itong trabaho or sa school dahil bumagsak na ako. There's doubt in self na, kaya ko ba? Parang bobo ko naman, tangtang ko naman. May gano'n na. Nagkakaroon ng doubt. It may be internal. Sorry po sa aking language at ng salita. But there's this internal dialogue na parang sobrang dinadown mo na yung sarili mo dahil sa failure. And there's this doubt na, talaga ba? Kaya to? Talaga matalampasan ba to? And what does doubt do in our lives? Ano po tayo po inapaparalyze? Hindi po tayo makapag-progress? Ano po, hindi po tayo makapag-desisyon? Hindi po tayo makapag-isip? Lagi po tayo nagsa-second guess? Kaya importante po sa atin mga Kristiyano po, this is the message this morning na ma-handle po natin. Ano po ito pong mga doubts na nararanasan po natin or naisip pumapasok sa ating buhay. And sometimes, na po, when doubts sa ating buhay ay nagiging way na po na ating Panginoon para palakasin pa po yung ating faith. Sometimes, doubt po, hindi kailangan yung doubt mo ay maglayo sa iyo kay Lord, kundi ito pa yung magpalapit sa iyo sa ating Panginoon. And the only way for us to handle our doubts is to surrender our doubts to our Lord Jesus. Amen? Jesus is alive? Amen. Amen po, isurrender po natin yung ating doubt sa Panginoon sapagkat ang ating Panginoong Jesus lamang ang makakapag-free sa lahat ng ating agam-agam. Wala na pong iba. Hindi ang katabi mo, maaaring makatulong, hindi yung pinapanood mo sa cellphone, sa TV, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Only Jesus can free us from our doubts. And dito na po tayo sa ating sa ating tatlong points. How does Jesus, we will be focusing on our Lord Jesus, okay? Hindi mo muna tayo titingin sa ating sarili, but we will focus on our Lord Jesus. How does Jesus free us from doubt? Number one, Jesus free us from doubt through rebuke. Jesus free us from doubt through rebuke. Just right after ang resurrection ni Lord, He was whipped, He was buried, He has overcome the grave, He has defeated death, He was resurrected. Yet, His disciples doubted. Basahin po natin sa Mark chapter 16, verse 14. Later, Jesus appeared to the 11 na lang po kasi yung disciples, nagpakamatay po si Judas, as they were eating. He, ano po sabi? Rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen Him after He had risen. Ano ba itong faith ng aking mga disciples? Bakit mayroong doubt? Ano pong ginawa ni Lord? Sila po ay kanyang i-review.
And we will see how Jesus rebuked them. Opo. Sa ibang account, sa Luke chapter 24, yan, 24 verse 5 to 7, dito po kay Maria, ito po hindi pa si Jesus, kundi yung angel pa lang. Po, bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muli mabubuhay. Po, ito po ay rebuke na nakuha ng mga babae nila Maria po, nung sila po ay pumunta sa tomb ni Jesus. Another rebuke, ito naman po ay ating Panginoong Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba kayo makaunawa? Ito na po yung rebuke na ginawa ni Jesus. Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Verse 26, hindi ba kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? At verse 36, ano po? Sige po, proceed lang po. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsasabi, sumainyo ang kapayapaan. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay multo ang kaharap nila. Kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo titigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? So ito na po yung ating main verse. Na po, our Lord Jesus rebuked the disciples right after that Jesus was resurrected. They did not believe na, ano ba talaga yung Lord? Buhay ka ba talaga? There were doubts in their hearts. Just right after, imagine how glorious the resurrection our Lord Jesus is. Hindi sila makapaniwala na ang Panginoong Jesus ay nasa kanila harap. Po, meron pa po bang next? Ayan, sige po. Balik na lang po. Balik na lang po muna. Sige po, basahin po natin. Tingnan nyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito, hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako ay mayroon tulad ng nakikita ninyo. Jesus had to show, had to reveal, remind them that I am died. Because they are doubting. I remember Peter, nung sinabi ni Jesus na kailangan siyang parusahan, kailangan siyang mamatay. Sabi ni Peter, Panginoon, huwag na po nawang mangyari. Ang sabi ni Lord Jesus, umalig sa harapan ko, Satanas. Ngayon po ang sabi sa kanya ating Panginoong Jesus, because this has to happen for the payment na po, sabi nga, ransom, mabayaran po ang kasalanan ng sangkatauhan. And sometimes, a rebuke, pag narinig po ba natin yung rebuke, ano pong nararamdaman natin? Pag narinig po natin yung word na rebuke, ito po ba ay, ano po bang unang pupasok sa isip natin? Tayo po ba ay nasasaktan? Tayo ba ay natutuwa? Tayo po ba ay neutral lang? Wala lang? Pumasok sa kanang tenga, lumabas sa kaliwa? How do we handle rebuke? Ano po? Because what does doubting look like? Ano po? Ano po ba yung itsura minsan ng tao na nagda-doubt? Ano po ba yung klase ng buhay ng tao na nagda-doubt? When a person doubts, nag-doubt, there are disobedience sa kanyang buhay. Nabubuhay ang disobedience, yung pagiging stagnant, yung pagiging passive, pagiging malamig ng isang tao, pag siya po ay palagi nagda-doubt. Paano po yun? A doubt that says, ba't ako susunod, Lord? Hindi ka nasusunod kasi feeling mo, mag-bless ba talaga ako? Pag sumunod ba ako kay Lord, mag-bless ba talaga ako? When you are to choose to pray or just go on your way sa araw, mag-bless ba talaga ako pag nag-pray muna ako? It's a doubt, mga kapatid. So, nandun pa talaga yung promise? Pag sumunod ba ako kay Lord, marireceive ko ba talaga yung promise? Pag pumunta ba ako ng church, mabibless ba talaga ako? O baka ma-hassle lang ako?
there's this doubt. Po, have we experienced this doubt, mga kapatid? Po, mas magiging masaya naman ako pag nag-ML ako. Po, or mas kikita naman ako pag nag-scatter ako. There is, ba't natatawa si Charles? ano tawag doon? Talpak. Paldo ka na ba, Charles? Paldo ka na. Baka naman. Mas kikita naman ako pag nag-scatter. Po, we down. Po, masasaya na naman ako pag pumunta ako sa aking mga kaibigan, sa Zumba, sa Chismisan, kung ano pa man. Po, masasaya naman ako. You doubt the promises of the Lord. You doubt that pag sumunod mo ako, when I go into your presence, Lord, parang talo ako, parang lugi ako. The flesh is like, ito na lang gawin mo. Hindi yan satisfy. There is this doubt for me. Ano po? And sometimes, the bad news is, itong mga doubts na ito is nagiging excuse natin. Nagiging excuse natin para ipagpatuloy yung ating sinful practices, yung ating sinful lifestyle. Oh. Perhaps the real issue is, ayoko mag-sorry. Kasi baka hindi naman ako patawarin, baka wala rin mangyari. There is this doubt. There is doubt na, sige, matutulog ako kung sino kung gusto kong kasamang matulog. Wala namang ibang nangyayari. There is this doubt over the promises of our Lord. The blessing that comes from obeying our God's word. Kasama ko pa ho ba kayo? Amen. Let's read Mark chapter 9 verse 22. Sige po, basahin po natin yung Matthew 14:31. This is Peter, when he tried to bother Peter and nung tinry niyang sundan si Jesus po sa tubig na habang malakas at pataas ang alon, Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" Peter, bakit ka nag-doubt? Ako na to, si Lord Jesus, nag-doubt ka pa? Then siya po ay lumubog. Peter was rebuked. Mark chapter 9 verse 22-24, gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. This is a story of a father, isa pong ama na yung kanya pong anak ay nasaniban ng masamang espiritu at nakita niya na papunta. Ako paparating ang ating Panginoong Jesus at kanya pong inilapit. Itong anak niya na po ito ay nasaniban ng masamang espiritu simula pa po ng pagkabata. Ito po ay nilapit niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, grabe no? Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kawaan at tulungan ninyo. Ito po ang sabi ng Ama. Ito po, ating Panginoong Jesus. Ano po ang sabi ni Lord? Kung may magagawa ako, may question mark po yan. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus. Ang sabi niya, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Perhaps this father, itong ay talagang in stress. Ano po, grabe na po yung kanyang stress. Yung kanyang nahihirapan, gusto siyang patayin ng masamang espiritu. Lumapit sa ating Panginoong Jesus, he just blurted out, yung magagawa ka ba? The Creator of heaven and earth, the author of life, kung may magagawa ako, and sabi nating Panginoong Jesus, makibalik po ulit, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Sino po ang may faith sa ating Panginoong Jesus? Amen. Lahat naman po tayo may faith, no? We believe, amen? Jesus is alive? Amen. The next verse. Ano po ang sabi ng tatay? Agad namang sumagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako. Parang kayong lahat. Lahat tayo naniniwala, amen? Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking
palataya. I do believe. Help me overcome my unbelief. Jesus saw through this father, through this man, mga kapatid, that there is still doubt. Ano yung prayer ng tatay? Have we tried to pray this prayer? Na Lord, naniniwala naman ako sa iyo na kaya mong gawin lahat. Laging sinasabi sa amin ni Pastor, nababasa namin sa Bible, na-share sa aming cell group, Lord, naniniwala ako. Pero parang di ako nagtitiwala. Bakit parang pag dumadaan ako sa problema, parang wala na akong makita? Parang ako lang ulit mag-isa. Parang iniwan mo na ako. Pag tayo nasa church, we are so strengthened, we are so encouraged, pero pag umarap sa problema, wala na ulit lahat. And grabe itong request, itong prayer ng tatay na ito, Lord, I help overcome my unbelief. Lord, tulungan niyo po akong madagdagan pa ang aking palataya. Can we be like this? Ano po, no, tatay? To be humble. He was rebuked by our Lord Jesus. Ano po? Siya po ay na-rebuke na ating Panginoon. Pero anong ginawa nitong tatay? He humbled. Nakita niya sa sarili niya yung kakulangan niya. Hindi niya sinabi na, hindi, Lord. Ito naman eh. Pero he saw himself and humble siya sa ating Panginoon. Po? And naniniwala po ba tayo pag nire-rebuke ni Lord, mahal niya? Amen? Amen? Yung mga anak natin, huwag natin pababayaan sa rep kasi ano po, no? Pag mahal natin, ilalayo, no? Ako po ata napabayaan sa rep nitong ano. Mataba po ako ng bata. Ayan. Wala lang, hindi ko na po papakita ng picture. Ayan. Lalo yung kuya ko, share lang. Ano po, no? And it's part of love, but sometimes there has to be control. Sometimes lahat ng sobra, masama. Po? Buti nga po hindi umiting bato ko ng bere. No po, no? But sometimes, again, we are reminded when we are rebuked by the Lord, ibig sabihin nun, mahal ka niya. Sabihin mo sa atin, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord, kaya kanya nire-rebuke. Po? Because when we doubt, pag tayo po ay nagkakaroon ng doubt sa ating sarili, sa ating faith, sa promises ni Lord, kung susunod ba tayo o hindi, po, minsan yung ating buhay is nagkakaroon ng buhay na hindi na kalugod-lugod sa Panginoon. Minsan na tayo makapag-bless sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, hindi na po tayo makapamuhay na naayon sa Lord kasi puro tayo doubt. No po? And again, let us be reminded this morning, mga kapatid, that rebuke is not, huwag po natin i-take yung rebuke na masama. Amen? Huwag po natin i-take yung rebuke na pangit. Let's take rebuke as something na beautiful. Na mahal ako nitong tao na to. Mahal ako ni Lord. No? Na ako ay kinokorek, ako ay tinatama. Pinapaalala. Kasi minsan tayo, yumayabang na tayo eh. When we walk on the faith, na po, minsan nawawala na tayo sa, kumbaga, umakit na sa ulo natin. And sometimes, the only way for us to be reminded to be humble, ma-rebuke tayo ni Lord. Kasi minsan sumusobra rin tayo. Po, minsan sumusobra rin tayo, kailangan natin ng rebuke. Po, para tayo ay maibago. God wants to use us to bless other life. Hindi lang po sa ating pansarili. No po? And makita po natin that the goodness of the Lord leads us to repentance. Again, sobrang patient Lord sa atin. Sobra yung pagtsatsaga ng Lord na kahit ano na kasalanan yung ating nagawa, mga pagkukulang, si Lord nakakapit lang sa atin. Isn't that enough for us to have a life that repents, that surrenders to the Lord? Kung ano man yung iyong estado ng iyong puso, ng iyong spirit, feeling mo, nag-doubt ka na sa sarili mo na pa ba ako ni Lord? Mahal pa ba ako ni Lord? Papatawanan pa ba ako ni Lord? Hindi na ako magbabago, ganito na ako eh.
May ganun bang doubt, mga kapatid? Alisin po natin po. And let us repent. After being rebuked, we repent, we humble, and ma-receive po natin yung new life na inaalok sa atin ng Panginoon. Amen po ba yung mga kapatid? Amen? Amen. God is alive? Amen. Amen. Number 2, how our Lord Jesus free us? Paano po tayo free na ating Panginoon mula sa doubt na ito? Number 2 is to remind. Tatlong R po ito. Number 1, rebuke. Number 2 is remind. Po? Number 2 is remind. And this is right after again ng pagkabuhay na ating Panginoong Jesus. So binasa po natin sa Luke chapter 24 na unang nagpakita ating Panginoong Jesus sa mga disipulo is wala si Thomas. Absentee. So, baka makain ng lechon. Ano po? Mamaya magigets niyo po yan. Tapos, basahin po natin. Sa Luke chapter 24, basahin po muna natin ano po. After i-rebuke na ating Panginoong Jesus, yung mga disciple, then he later on explained. Ano po? Ni-remind yung ating mga disciple. Ito po ay sa Luke chapter 24 verse 27. At patuloy na ipinalawanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Mula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Ito po pala yung sinabi natin Panginoong Jesus sa dalawang disipulo papuntang Emmaus o Emau. Ano po ang pagkatapos ng Emmaus? Bacoor. Emmaus. Ay, hindi ba mali? Mali. Sorry, Emmaus. Emmaus nakalagay. Sorry. Apo, no? So, hindi na naniniwala na kasi si Lord Jesus, one of the accounts sa Mark, nagbago siya ng anyo, iba siya anyo, and as when natatakban din yung mata ng mga disciple na ito, hindi na agad nakilala si Jesus na buhay na pala siya. Apo, and sila po ay na-rebuke, na una po natin binasa, at grabe si Lord, at patuloy na pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinabi. So, habang sila ay naglalakad, papuntang Emmaus, Bacoor, sinabi ang kasulatan tungkol sa kanya, po, yung mula sa pinakasimula. Luke chapter 24, verse 44 to 46. Ito naman po ay sa upper room na sa mga disciple. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy kong nasasabihin ko sa inyo, noong kasama pa ninyo ako. Opo, Jesus reminded them, pagkatapos niyang i-rebuke, sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng susulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moses, at sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Even sa Psalms. Mga kapatid. And let me just share. When Jesus say, Father, Father, why have you forsaken me? Sometimes there will be a doubt na, si Lord Jesus, pinabayaan ni Lord. There might be a question that it's a way for us to doubt na, bakit mo ako pinabayaan? But it's not para kung paano siya i-take as face value. Jesus was actually reciting a prophecy from Psalms. Psalms chapter 22. Ayan. Psalms chapter 22 verse 1. Ito po ay sulat ni David. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. Jesus was actually reciting a prophecy way back hundreds of years. Bakit niya yung sinabi? Ano po yung sinabi sa dulo ng Psalms na ito? They will proclaim His righteousness, declaring to a people yet unborn, He has done it. God has given the victory. Starting, kung bakula, magadaw tayo, my God, why have you forsaken me? Magadaw tayo. Pero mauuno reverse card mo sila sa verse 31. Jesus was actually saying a prophecy that it is finished. Ano po ang sabi? He has done it. Declaring to people yet unborn. Sa atin po, hindi pa pinapanganak ng panahon na yan. He has already done. It is finished. Reminding
the disciples. Ito yung mga sinabi ng propeta, and I have to fulfill them. Next verse po natin. John chapter 20, verse 27 to 29. Ito na po yung kay Thomas kasi absent siya nung unang appearance ni Lord Jesus. At sinabi niya kay Thomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alindangan pa. Po, sa halip ay maniwala ka. Nung narinig ni Thomas na, bumalik si Lord Jesus, ito ba? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nahawakan yung butas ng kanyang mga kamay, sugat niya ang kanyang tagiliran. And next Sunday po, next week, 8 days after he appeared, siya po ay present na. Ito po ay unang ginawa nating Panginoong Jesus. After niya pong sabihin, peace be with you po. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sabihin mo sa katiba mo, peace be with you, kapatid. Peace be with you. Yeah. Po, sumatin po ang kapayapaan ni Lord. Sinabi niya agad kay Thomas, po, inalis niya agad yung doubt sa isip ni Thomas. Ano po? Huwag ka na mag-alinlangan pa sa halip ay maniwala. Verse 28, sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. I know we are all familiar with this story. After makita ni Thomas na, ito nga, ang ating Panginoong Jesus, kneel down, wala mong masabi, but sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Ano po ang sabi ni Lord? Pinagpala silang hindi nakakakita, gayon may naniniwala. God is the God of an invisible God. Sino pong niniwala kay Lord? Kaya hindi siya nakikita. Have we all experienced the love of God? The peace of the Lord? The provision of the Lord? Kaya hindi natin siya nakikita. Amen? You are blessed. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Because you believe, you put your faith into our Lord. Ano po? Kasi sabi nga ni Pastor, to see is to believe mo din, no? But it is blessed. Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. And I see Thomas na okay naman, valid naman yung doubt niya. Minsan kasi parang sa buhay natin, okay din na nagda-doubt tayo. In a different context, hindi po kung okay ba si Lord, mabuti ba si Lord, mahal ba ako ni Lord, but to have a wisdom. Ano po? I have a story. Meron pong isang mag-asawa, sila po ay nagtatrabaho sa circus. I don't know if you have heard already the story. Sila po ay mag-asawa, sila po ay nagtatrabaho sa circus, at gusto po nilang mag-ampon. Gusto nilang mag-ampon. So pumunta sila sa isang social worker, nakausap sila. So itong social worker, since baka dahil naka-clown costume pa kang dalawa, nagda-doubt itong social worker na ito na kung magpapaampon ba siya ng bata. So tanong ng social worker, saan po ba kayo nakatira? Saan niyo po ba patinirahin yung bata? So, ang sagot ng mag-asawa, meron po kaming van na ginawa po naming bahay. So, traveling circus po kasi kami. So, kung saan po yung may show, pupunta po kami, doon po ilalagak yung bata. So, paano yung pag-aaral niya? Nag-doubt pa rin yung social worker. Saan siya mag-aaral? Nag-hire na po kami ng tutor. Tuturuan po siya ng mag-piano, mag-French, mag-Arnis. Ang daming tuturo sa lahat ng subject, tuturo sa kanya ng tutor. So, okay. Pero may doubt pa rin yung paano yung pag nag-ano kayo? Sino mag-aalaga? Mag-ano naman kami ng yaya. Expert sa social welfare or sa may alam sa, ano ba yung tawag sa doktor ng mga bata? Pedya. Pedya. So, kumpleto lahat. No? Talagang, finally, nag-satisfy itong social worker na, ay sige, mukhang okay naman itong mag-asawa kahit naka-clown costume. Sige, natanong niya sa mag-asawa, ilang taong bata po ba? Ilang taon po ba yung gusto nyo ampunin? Ilang taon na gusto nyo? 1-year-old, baby pa? Wala naman po kaming pinipili, sagot ng mag-asawa. Basta kasya sa kanyon. Okay, so mahila na. Tawa-tawa tayo.
ibabala pala sa kanya, may sasama nila sa show. Sometimes it's okay to doubt in this context, mga kapatid. To have this wisdom. Na hindi tayo basta-basta niniwala. Hindi naman po yung context sa ating Panginoon, but sa atin pong lakad dito sa mundo. Dahil nandito po tayo sa mundo. Ano po? And sometimes, this doubt, na nararanasan po natin sa buhay, pwede po natin ilapit kay Lord. Ano po? Meron pa tayong mga tanong, ilapit natin kay Lord. Meron ba tayong doubts? Ilapit natin kay Lord. Hindi takot si Lord sa mga tanong nyo. Kahit gaano kahirap, kahit gaano isipin nyo na hindi ito masasagot, kahit gaano ka-imposible, hindi takot si Lord sa mga tanong nyo. Ilapit nyo lang kay Lord. Walang mahirap sa ating Panginoon. Yung nakakatawa sa ating Panginoon, nung nakakaharap niya si Thomas, na po pinahawak niya agad. Po, minsan pag may doubt tayo, ay natin lumapit kay Lord. But when we have doubt, sa ating sarili, sa ating pong mga nagawa, lapit tayo kay Lord kasi our Lord is more than willing to ease all our doubts. Alisin lahat ng ating doubt. Alisin lahat ng ating pangangamba, na ating mga tanong. Kasi ayaw niya na nag-doubt tayo. Again, kasi pag nagda-doubt, tayo ay namumuhay sa kasalanan. Po, tayo po ay hindi namumuhay sa kanyang kalooban. And when we see ito po mga kapatid, that Thomas, as church history goes, siya po ay nag-mission sa India, siya po ay namatay sa Sibat. Ito po ay kanyang pagpapatunay, nag-doubt man siya sa umpisa, pero he lived a life serving our Lord. And sometimes yung ating pong doubt is hindi po nagdi-disqualify ng ating faith. Yung atin pong minsan pag-aalinlangan sa ating Panginoon, minsan nag-doubt ako kay Lord, baka yung aking faith ay wala na. And if you are reminded of John the Baptist, siguro last part nitong na point number 2, John the Baptist doubted our Lord Jesus. When John the Baptist was arrested dahil nirebuke niya si King Herod na siya ay nangangulo niya, pinakulong siya, nagpadala siya ng sugo sa ating Panginoong Jesus. Ano yung pinatanong ni John the Baptist? Kayo po ba yung Messiah na hinihintay namin? O may paparating pang iba? John the Baptist na yun, ha? All his life preaching yung ating Panginoong Jesus na darating na Messiah. At one point, dumating siya sa circumstance ng kanyang life na parang hopeless na. Then nagpadala siya, ikaw ba yung hinihintay namin Messiah o maghihintay kami ng iba? Andyan po ba sa Matthew chapter 11? And po, nabilanggo noon si Juan, nabalitaan, upang itanong, kayo po ba ang pinakakong darating o maghihintay pa kami ng iba? At ano po yung sinagot na ating Panginoong Jesus? Ano po? And this, si John the Baptist ay nagkaroon ng doubt, ng alinlangan sa ating Panginoon as we read the verses after ano pong sinabi nating Panginoong Jesus. Pinaalala niya yung mga ginawa ng ating Panginoon. Siya ay nagpagaling, nakapagpalakad ng mga pilay, nagpakita sa mga bulag, nakapagpalay sa mga espiritu. He is reminded of what Jesus has been doing. And Matthew 11:11, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na taga-bautismo kaysa sino bang isinilang sa daigdig. Si John the Baptist daw ang pinakadakila na isinilang sa daigdig, ngunit ang pinakahamang sa kaya ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Imagine, John the Baptist doubted. But Jesus still, referred him, pinakadakila, higit na dakila, sino bang isinilang sa daigdig. It's okay to doubt, not in the context na ka-questionin natin si Lord. But sometimes may mga bagay sa buhay natin na hindi natin naiintindihan, na hindi nakukomprehend ng ating isip, na ating yung nawaan. Bakit ito nangyayari, Lord? Leave it up to the Lord. Itanong mo sa ating Panginoon. Lord, ba't di ako crush ng crush ko? Yeah. Maghilamos ka kasi. Mag-skincare ko. Biro lang ako.
anything. So when think of that you're facing right now, brothers and sisters, kaya ni Lord yan na po. Si David nga binasa natin sa Psalms kina, binasa ni Deacon, it was praises. But most of the Psalms sa book ng Bible, karamihan mga complaint, mga iyak ni David, but he was still regarded as within God's own heart. Ano po? And lastly, siguro at last point na po din, chapter 2, I think I have shared na rin po sa inyo that share ko lang po mabilis. At whenever I travel pa Manila, every time po na may workup sa kidney transplant po ni teacher, habang po ako nasa bus na po papunta Manila, may pumapasok sa isip ko na doubt na, Lord, kaya ba? Because of the gastos, kasi mahal yung mga test po, or marahil, hindi naman sa parang nag-doubt na I know fully in my heart na i-ano to ni Lord, ibibigay ni Lord yung victory. But there's this question na unconsciously nagpa-pop up sa isip ko, and then I am like reminded by the Lord immediately, Red, huwag kang mag-doubt. Don't doubt. Ako yung ikilos, ako yung magpo-provide. And during the kidney transplant journey in the middle, God has taught me to not doubt in what He can do. Huwag kang magda-doubt ulit. Kasi pag nag-doubt ka, ayaw ko yan sa mga anak ko. Parang sinasabi mo na mahina ako. Parang sinasabi mo na hindi ko kayang gawin. Parang hindi ko kaya gawin. I am so reminded by the Lord every time na pagbabiyahe pa Manila, don't doubt me. I got you. I got you a teacher. Short testimony po pala, okay na po yung aking potassium. Baba po siya ng 120. Hindi ko lang po alam sa cholesterol, pero nagkaroon na rin naman po sa clearance sa cardio. So, all goods na po ako for the transplant. Pero let's pray, continue for teacher sa kanya pong heart. Na ano po yung tumor na nakita, ano po yung alisin na po ni Lord. Magtuloy-tuloy na po by May 14. Tama po ba, Ate Jen? May 14? And May 14. And let's continue to pray for teacher. And lastly, how does God free us? Our Lord Jesus free us. Let us focus on the Lord, works of our Lord Jesus sa ating buhay. When we ask, do not doubt. Lastly, restore. First is we are rebuked from the Lord. Dahil mahal tayo ni Lord, pag tayo masyado nang magiging maangas. Number 2, we are being reminded of the prophecy, just like the disciples, yung kanyang salita, what has He done. And lastly, we are being restored for us to be free from doubt. Po. Again, right after resurrection of our Lord Jesus, lumapit siya kay Peter. I know you have all read this story. Next po yung verse. Nung tinanong na ating Panginoong Jesus si Peter, Peter, mahal mo ba ako? Mahal po ba natin si Lord? Amen? Para mahina, mahal po natin si Lord? Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen? Po, no? Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? This is the third question. Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong na, mahal mo ba ako? Tinanong na nga siya kung mahal ba siya, nalungkot pa siya. No? At pagpapatuloy at sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Be fishers of men. Marahil binabawian siya ni Lord, reminding him. Dininay mo 3 beses. Naiinis ka, tatanungin ito, mahal mo ba ako ng 3 beses? Naiinis ka, nalulungkot ka, madidisappoint ka, i-question mo yung love mo sa akin, na po. But again, what Jesus is doing, na po. Peter, before you do anything else beyond this point,
I know you will do great things in your life as the Holy Spirit will come down in your life. Okay na. Okay yung relasyon natin. Kasi everything we do, kahit ako nandito pero hindi kami okay ni Lord, wala na. Umingiti tayo sa ating kapatid, sa ating dito sa church, pero pag uwi, ano na tayo sa bahay, wala rin. Because everything comes from a relationship with Jesus. And God might be asking you right now, reminding you right now, to restore your relationship with Him. Di ko ito, mahal mo ba? Brother Joel, mahal mo ba ako? Brother Marita, mahal mo ba ako? Si Lord, alam ko po, hindi niya ako, love niya ako, Brother Marita. And God wants us to be restored po. Because everything starts, everything flows from our relationship with our Lord Jesus. And sometimes our faith na po ako magtatapos, mga kapatid. That our faith na po mga kapatid is like hiking po. Yung atin pong faith, ano po, ito po ay, let's just imagine nasa paanan tayo ng bundok. Po, mapuno, ma-fog, ano po, wala si Marilyn. Nakita yung kanyang forever sa bundok. Oh. And as we start our faith, it's like hiking a mountain. Wala po sa faith na pagka-receive mo kay Lord, master ka na agad ng faith. May Bachelor of Arts ka na agad ng faith. May doctoral ka na agad ng faith. Pagka-receive mo kay Lord, nasa tuktok ka na ng bundok. Pakinext po. Pagkatanggap mo kay Lord, nandiyan ka na agad sa dulo. Wala pong ganyan mga kapatid. You may feel na Lord, wow, grabe tong love mo, grabe tong joy mo. I feel like I'm at the top of the mountain. But in reality, po, it is a process. Ito po ay journey. Hindi po ito destination. Atin pong faith, mga kapatid. Po, that we have to go through things na mapalakas yung ating faith. Hindi ibig sabihin na marami akong alam tungkol sa Bible is malakas yung aking pananampalataya. Hindi ibig sabihin na tayo ay tumutugtog sa harap or ano ba mang ginagawa na pag-serve sa Lord is malakas yung ating relationship kay Lord. Malalim yung relationship kay Lord. Only through trials, going through the process. Walang shortcut sa faith. You have to go through the fire. Po, tayo po ay ginto na dadaan sa apoy para makita kung tayo po ba ay puro. There is no instant pagdating po sa faith. We have to go through. And hindi po natin kailangan mangamba. Po, hindi po natin kailangan mag-doubt. That's all throughout the journey. If we will only trust in the Lord, ano po, lahat po ay mapapagtagumpay. Again, for us to be free from doubts. If you have doubt in your heart, na Lord, mahal mo ba ako? Lord, mabuti ka ba talaga? Lord, ang mga fear ng mundo. Lord, ganito na ako eh. Magbabago pa ba ako? Ganito na ako eh. You have doubts in yourself. To be free from these doubts, receive the rebuke from our Lord. Matthew 11:28, His burden is easy, burden is light, and you will be reminded. Ito ako ano. Sometimes, sa mga nangyayari sa ating buhay, Lord, sometimes, Lord, are you really good? Are you really good, Lord? But He is really good. Minsan, you get irritated kay Lord, naiirita ka sa Holy Spirit, pag kino-convict ka sa mga bagay na ginagawa mo, naiirita ka sa Holy Spirit, gusto mong go into flesh, just be honest with the Lord, naiirita ako sa iyo. He can take it. Just be open and you will be reminded, anak, pag ikaw ba ay nasa presensya ko, anong pakiramdam mo? When you are in my presence. Pag tayo po ba ay nasa presensya ni Lord, what do we feel? Do we still need anything else in this world? When we are in the presence of the Lord, when we see His glory, we have this
peace that surpasses all understanding. It's just Jesus. You're being reminded. And again, restore. Everything we do comes from our relationship with our Lord Jesus. For us to be free from doubt, yung atin pong ma-restore. Do you know? Mahal mo ba? Then we'll go from there. Let us pray. Lord, Heavenly Father, we give you praise and honor. Maraming salamat po, O God, sa inyo pong paalala sa amin ngayong umaga. Sa iyong mga salita. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, to have a faith, Lord God, na tunay, Lord God, na nagtitiwala sa iyo. Nabasa po namin, Lord God, sa iyong mga salita, sa buhay ng mga disipulo mo, Panginoon. Right after you were risen, Lord God, there were still, some of them were still in doubt, Lord God. And Lord, we can point to ourselves, Lord, na, mas okay pa pala ako sa kanila, mas malalakas pala yung faith ko sa kanila, Lord. No. Lord, help us to reflect ourselves, Lord God, that, Lord, we also have doubts sa aming bubuhay. May mga tanong kami, Lord God, na hindi pa nasasagot. May mga prayer kami, Lord God, na hindi pa namin, Lord God, na kukuha, Panginoon. There are a lot of doubts na, Lord, kung mahal mo ba kami sa lahat na aming ginawang kasalanan. Nakailang repent na kami, Lord. Ganito pa rin, paulit-ulit lang. Lord, hawak mo pa ba ako? O hawak na ako ni kalaki? Kapatid, pinapaalala sa atin ko. Hawak-hawak ka. Yakap-yakap ka. Sa oras na piling mo mag-isa ka, na wala natitiwala sa iyo, hindi nag-doubt sa iyo. Siya lang ang nagtiwala sa iyo. Because kahit gaano tayo ka-unfaithful, si Lord, He never magiging unfaithful. Because He is faithful yesterday, today, and forevermore. Lord, we don't deserve this grace, this mercy from you, Lord, that you have been so faithful despite of our unfaithfulness, Lord God. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, this morning that forgive us, Lord, for doubting your faithfulness to us. That what you have done on the cross is complete, Lord God. Lord, I pray, O Father, sa lahat na aking mga kapatid, sa inyo pong lingkod, sa bawat isa sa amin dito, Lord God, that you restore us, Panginoon. Thank you, Lord God, na hindi mo sinabi kay Peter na kung ano pa mga rebuke, Lord God, right after. But Lord, you remind him of the he loved you, Lord. And Lord, you are asking us this morning, mahal mo ba ako? Because I want this relationship. I want everything starts from love. Lord, forgive us again, Lord God, if we have doubted. If we have strayed, Lord, masyado kaming makulit, Lord, matigas yung aming ulo, Lord. Because we have been doubting your promises, we have doubt. If we would obey, we would be rewarded, Lord God. Forgive us, Lord. And Lord, I pray, O Father, Lord God, that you rebuke us if needed, Lord God. We will accept it. No matter how painful, Lord God, we will see rebuke as a beautiful thing, Lord God. And we will always remind ourselves of your word, of your promises, Lord God. And we will, Lord God, restore our relationship to you. Because ikaw, Lord God, yung unang lumapit sa amin, Panginoon. Ikaw yung hindi bumitaw sa amin, Lord God. Kami lang, Lord God, yung bumibitaw, Panginoon. Thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for your rebuke, Lord God, your reminder, and restoring us, Panginoon. Maraming salamat po. And I pray, O Father, Lord God, na sa doubt ng lahat na aking kapatid, Lord God, alisin mo na, Panginoon. Alisin mo na, Lord God. In Jesus' name, lahat ng doubt, Panginoon, ikaw ay mabuti. Na kami, Lord God, ay pinatawag mo na, Panginoon. Na kami, Lord God, ay may bagong buhay na, Panginoon. That we live in your victory. That you are alive, Lord God. Remove those doubts in Jesus' name. Because you are alive, Lord God. We are forgiven. We are your children, Lord God. There's no doubt. Nothing we can do, Lord God, na makakapagulay sa amin sa iyong pag-ibig, Lord. Maraming salamat po. Patuloy mo kaming lumakad sa pagsunod sa iyo, sa iyong
Karangalan, Panginoon, Ikaw ang maitaas sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Papuri sa Panginoon. Amen. Yan, maaari po natin ihanda ating mga kaloob sa ating Panginoon. Yan. Ito na po sa harapan. Yan, sama-sama rin po tayo umawit. And then we'll come back to you. You measure us down, shake together and running over me. And then we'll come back to you. When you give to the Lord. Okay, and then we'll come back to you. We'll measure us down, shake together and running over you. And then we'll come back to you. When you give to the Lord. Okay, then we'll come back to you. We'll measure us down, shake together, running over him. And then we'll come back to you. When you give to the Lord. Okay, then we'll come back to you. We'll measure us down, shake together, running over him. And then we'll come back to you. When you give to the Lord, when you give to the Lord, when you give to the Lord. Pag-pray po namin yung thanks and offering. Yes, Lord. Pinupulit pinapasalamatan sila sa kanilang pinadakilan ka namin, Lord God. Lord, maraming salamat po ulit sa kabutihan, sa pagmamahal niyo po sa amin. Na mula po noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinabayaan. Na parati ka namin naaasahan sa lahat ng oras, Lord God. Salamat din po, Lord God, sa mga taong ginagamit mo po para maging pagpapala ng iyong simbahan. Patuloy mo silang i-bless, palakasin, Lord God, nang patuloy silang maging daluyan ng iyong pagpapala ng iyong simbahan ng bawat isa. Maraming salamat din po, Lord, sa mga taong tapat at buong pusong pinagkakaloob ang kanilang tithes and offering. Marapat lamang po, Lord God, na ibalik namin sa inyo kung anong nararapat sa inyo. Dahil kung ano man meron kami, Lord, ang lahat ng ito ay dahil sa inyo. Patuloy niyo pong i-bless itong tithes and offering, Lord God, palaguin nang magamit sa mga gawain at pangangailangan ng iyong simbahan. At ikaw na po, Lord God, ang bahalang magbalik sa kanila ng higit pa at sobrang pagpapala na sa iyo lang po nagmumula. Ito po yung aming samot dalangin, lahat po ng mataas na pagpurit, pasalamat, pagsamba at pagdakila. Sa iyo lang po namin binabalik. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Yes, sama-sama po tayo mga kapatid na tumayo para sa ating pamawas na awitin. Lahat po ba tayo na-bless sa message kanina? Amen po ba? Ayan. Remind tayo about sa pagdadoubt. Salamat sa Lord. Sabi ni Pastor, ilapit lang natin sa Panginoon. Hindi siya takot. I-reveal niya sa'yo. Bawat kasagutan, sometimes without dahil nga sa mga hindi masagot na questions. Life is unfair. Unfair naman. Maaaring sabi nga kanina, may mga hurt pa na hindi nag-heal. And for the last nakalimutan ko yung point, pero without ano ba? Pero yun nga, sabi na si Lord, i-revive tayo, i-remind tayo, and i-restore tayo. Salamat sa Lord. And there is a song about revelation of the Lord. After He resurrects, sa langit, darating ang araw na babalik siya and yung mga pangako niya sa atin. Holy is the Lord. Sing. Mga kapatid, sama-sama tayo mamita. Holy is the Lord most day. Holy is the Lamb who was slain. Holy
Hallelujah. Tayo po ay dumako sa pangwakas na panalangin. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos Ama, minsan pa kami po ay papasalamat sa iyo sa araw na ito. Maraming salamat minsan pa sa iyong mga salita, sa aming po mga narinig. Panginoon, I pray, O Father, Lord God, na ito, Lord God, na yung mga salita ay mga binhi sa matabang lupa, Panginoon, ito ay magbunga, Panginoon, makita sa aming buhay bilang mga anak mo, Panginoon, na walang doubt, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka makapagmahal, kung gaano mo kami pinatawad. Dahil, Lord God, hindi dahil sa kami, Lord God, ay faithful, kundi dahil, Lord God, yung una naging faithful, Panginoon, forevermore, Lord Jesus. Maraming salamat po, Ama, minsan pa for encouraging us, strengthening us, Lord God, removing all doubts and fears, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord God, for your gentleness, for your rebuke. Thank you, Lord God, for reminding us. And Lord, your desire to restore our relationship, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. And I pray, O Father, Lord God, the blessing of your word be upon each and upon us, Panginoon. And Lord, maraming salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa narito, mula sa Sunday School, Lord God, sa elders, sa leaders, bawat isa amin, Panginoon. I pray, O Father, Lord God, that your blessing be upon them, Lord God. I pray, O Father, Lord God, that you have their hands, Lord God, be fruitful, Panginoon. Multiply their works, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. I pray, O Father, Lord God, for health, Panginoon. Sila po, Lord God, ay iingatan mo sa darating na linggo, Panginoon. I pray, O Father, Lord God, grant them wisdom, Panginoon, sa lahat ng desisyon na kanilang tatahakin, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang siyang manguna sa aming lahat, Panginoon. Lord, di kami mag-doubt, Panginoon, mula sa karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil ayaw namin, Lord God, na parang maging alon, Lord God, na iaalon lang, Panginoon, dito sa mundo ito. Pero, Father, Lord God, na kahit payapaan ng iyong pag-ibig, Panginoon, ay maranasan po namin, Lord God. Ikaw ang siyang makita, Panginoon. Kami, Lord God, ay maging asin at ilaw, Panginoon, dito sa mundo ito, sa aming pong mga mahal sa buhay, sa aming pong mga katrabaho, sa aming pong mga kaklase, Panginoon. Lord God, I pray, O Father, Lord God, that you keep them, you bless them, make your face shine upon them, Panginoon. Lord, may we receive all the blessing, Lord God, as we continue to walk in faith, Panginoon, sa aming pong pag-obey sa iyo, Panginoon, sa aming pong pagsunod sa iyo, Panginoon. Yung aming pong kagalakan ay mag-multiply sa iyo, Panginoon. At mga po, Lord God, yung aming pinagdadaanan, Panginoon. We continue to lift up, Lord God, Teacher Margie sa oras na ito, sa kanya. Kayo po ang nakakita ng kanya pong kalagayan, Ama. Dalangin po namin, Lord God, na patuloy niyo po siyang i-restore, Lord God, physically, emotionally, Panginoon. Continue to encourage her, Panginoon, sa pamamagitan din po namin mga kapatiran, Panginoon. That she is so loved, Panginoon. She is so taken care of, Panginoon. Pray, O Father, Lord God, give us wisdom. Patuloy, Lord God, pinagkahatiwala namin sa iyo yung aming pong kidney transplant, Lord God. And we continue that we will not doubt that your perfect will be done, Panginoon, sa project na po ito, Panginoon. May extend your life in Teacher Margie, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, the double portion of your anointing be upon Pastor Ferdy and his family. Lord God, ingatan niyo po ang kanilang pamilya, kanilang pong mga anak, kanilang pong lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon. Make them fruitful, multiply, bless their ministry, Panginoon. Maraming salamat po. And Lord, I pray, O Father, sa bawat leaders ng church, continue to be, Lord God, yung haligi, Lord God, ng simbahan ito sa pananalangin, sa pangunguna, Ama. I pray, O Father, Lord God, na paratagin niyo po, Lord God, ang aming pananampalataya kung kami mga po, Lord God, ay nagkukulang. At sa lahat pa po, Lord God, na nandito, Lord God, na patuloy, Lord God, nagtitiwala na nanampalataya sa iyo, Ama. Dalangin po namin, Lord God, na patuloy din po namin, Lord God, na makasumpong, Lord God, sa iyong pag-ibig. Makasumpong, Lord God, sa iyong presensya, Panginoon. Hanggang sa muli po namin magkikita-kita, sa susunod na linggo, Panginoon, we will continue to expect great things from you, Lord God. We will continue to expect miracles, breakthroughs, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na walang imposible sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ipinagkakatiwala na po namin sa inyong lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil tunay nga po, Ama, sa inyong kapatan sa aming buhay, Lord God. Kami po, Lord God, ay nakakapagpatuloy, Ama. Thank you, Lord God. We praise you. We love you, Lord. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.
Amen, amen. God bless po sa ating lahat. The Lord bless you, keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. God bless po, ingat po. See you all po next Sunday. And I think tayo po ay magkamayan. God bless po sa ating lahat. Happy Sunday po sa lahat, mga kapatid. Kaya ingat po tayo. See you next week. See you sa prayer meeting. See you sa Bible study. Please. So